So yung dalawa na yon, yung sinetup natin is yun lang yung isa-setup natin ngayong 2025 para maging private yung ating Facebook account. Okay? So yung isa-setup nyo lang is yung... So ngayon mga ka-Mindtech, may tuturo kasi yung napakalupit na tricks. So tricks to kung paano i-private yung ating Facebook account ngayong 2025. So nung nakaraan is tinuro ko sa inyo kung paano mag-private. So ngayon ituturo ko ulit kasi may mga settings na dapat i-turn on at i-turn off dito para maging private yung ating Facebook. So ngayon una natin gagawin is kailangan muna natin i-update yung ating Facebook application in case man na hindi pa updated. So para ma-update yan, pumunta lang kayo sa Play Store. Click nyo lang yung Play Store dyan. Then pag nag-open na yung Play Store, pumunta lang kayo sa may search bar sa baba. Click nyo lang. Then i-type nyo lang dyan yung Facebook sa may search engine. Once na ma-type nyo na, automatic lalabas yan. So pag may nakita kayong update katulad nito, i-click nyo lang. Para in case man may mga bagong settings, may mga bagong updates, may mga bagong features, automatic magkakaroon ng inyong Facebook application sa inyong device. So once na tapos na kayo mag-update, i-click nyo lang yung Facebook application na kulay blue. So ito yung gagamitin natin. Click lang natin yan. Automatic pag click mo yan, mareredirect ka sa inyong Facebook account. Ngayon ang una natin gagawin is i-click lang natin itong tatlong guhit dito sa may bandang kanan sa taas. So ito yon, i-click lang natin. Pag naklik mo na yan, sunod natin gagawin is scroll up lang natin. Scroll up. Hanapin lang natin dito yung settings and privacy. So eto yon, click lang natin itong settings and privacy. Pag naklik mo na yung settings and privacy, dito na tayo mapupunta. Sunod natin gagawin is i-click lang natin itong settings dito sa baba. So itong settings, click lang natin yan. At pag naklik mo na yung settings, dito na tayo mapupunta. Sunod natin gagawin is pumunta tayo sa may tools and resources. So eto yon. Tools and Resources. Sa baba niyan, merong nakalagay na Privacy Checkup. So, ito yon. I-click lang natin itong Privacy Checkup dito. Pag naklik mo na yung Privacy Checkup, dito na tayo mapupunta. So, una muna natin gagawin is mag-setup tayo dito sa may Who Can See What You Share. So, ito yon. Yung kulay orange dyan at may babae dyan. I-click lang natin. So, pag naklik mo na, dito tayo mapupunta. Sunod natin gagawin is i-click lang natin ito sa baba na Continue. Click Continue. Then, pag naklik nyo na yung Continue, dito na kayo mapupunta. So dito para ma-private, una yung gagawin natin is dapat naka-only me yung ating email para tayo lang yung makakakita. So para ma-private yan, click lang natin itong only me dito sa pinakababa. So piliin natin yan. Then sunod dito naman sa may birthday. So kung gusto nyo makita yung birthday nyo ng kaibigan nyo or mga friends nyo sa Facebook, pwede nyo i-set up sa friends. Piliin nyo yung friends dyan. Pero kung ayaw nyo naman at kung gusto nyo kayo lang yung nakakaalam, walang problema, i-set up mo lang sa only me. So ako, pipiliin ko dito is only me. Click ko lang. Then same din dito. So only me din yung pipiliin ko. So ganun lang yung mga ka-Mindtech. Nasa sa inyo yun. Nakadepende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. Kung friends nga ba or only me. Then dito naman sa may friends and following. So who can see your friend list on your profile. So dito, click natin itong down arrow. So yung pipiliin ko dito mga ka-Mindtech is syempre, dito ako pipili sa only me. Kasi nga dapat ako lang yung nakakakita. Para private yung ating Facebook account. Then dito naman sa who can see the people, pages, and lists you follow. So, syempre, only me din. Para ako lang din yung nakakakita ng mga list na pina-follow ko. Okay? So, only me. Then, pag na-setup na natin sa only me, click next. Okay? So, dapat only me lahat yan. Dito sa may unang setup natin. So, click next. Then, sunod dito naman tayo sa may default audience. So, click mo lang itong down arrow dito sa katabi. Click mo lang. Then, dito naman kayo bahala kung gusto nyo makita ng friends nyo, yung mga future posts nyo, or kung only me lang yung pipiliin nyo. Pero para sa akin, pipiliin ko lang dito yung friends. Okay? So, click lang natin itong friends dito. So, ngayon, back lang natin siya. Sunod dito naman tayo sa may stories. So, dito sa stories, syempre, nakasetup yan sa friends. So, kasi pag only me lang, sayang ng pagmamay-day mo kung ikaw lang yung makakakita. So, syempre, makikita dapat ng mga friends mo lang. Pero, yung ibang tao is hindi. Kaya dapat yung stories mo at yung default audience is naka-friends lang lahat. So, once na ma-setup mo na dito sa may default audience at stories, i-click mo lang dito sa baba yung next, okay? So, click next. Click nyo lang dyan yung next button. So, sa akin, next ko na yan. Then, pag naklik mo na, automatic, you're all set na. So, ibig sabihin lang, okay na. Sunod natin gagawin is i-click mo lang tong review another topic. Click natin. Susunod, pag tapos na tayo mag-setup dito sa may who can see what you share is dito naman tayo sa may how people can find you on Facebook. So, ito yung pangalawang isa-setup natin. So, click lang natin itong how people can find you on Facebook. Then, pag naklik mo na, ito na yung lalabas. So, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung continue sa pinakababa. Click natin. Then, makikita nyo yan. Nakalagay dito, who can send you friend request. So, syempre, ang isa-setup nyo dyan is friends of friends. Okay? So, click mo lang itong down arrow dito. Dapat nakasetup yan sa my friends of friends. Kasi pag everyone, kahit sino na lang yung magsisend ng friend request sa'yo. So, para maging private yung Facebook account mo is dapat nakasetup yan sa my friends of friends. So, piliin natin itong friends of friends.
Pag napili mo na at na-setup mo na, click mo lang tong next dito. Click natin. Then sunod dito naman tayo sa may who can we suggest your profile to based on your phone number or email address. Ang gagawin nyo lang is i-click mo lang dito sa may people with your phone number, dito sa may edit. So click lang natin tong edit dito. Dito yung pipiliin nyo para maging private is dapat click nyo lang yung no one sa pinakababa. Click mo lang tong no one. Then pag na-click mo na, naka-setup na yan. Sunod natin isi-setup is yung people with your email address. So click mo lang tong edit sa katabi. Click natin tong edit. At dito pipiliin mo dapat is yung no one ulit sa pinakababa. Same sila na no one para maging private yung ating Facebook account. So once na ma-setup mo na dito, i-click mo lang yung next button sa baba. Click next. Then dito naman sa may search engines, dapat wag nyo lang i-turn nandito yung button. So click mo lang tong next button sa baba. Click next. At automatic, you're all set na ulit. So ibig sabihin lang na setup mo na dito yung mga settings. So yung dalawa na yon, yung sinetup natin is yun lang yung isi-setup natin ngayong 2025 para maging private yung ating Facebook account. Okay? So yung isi-setup nyo lang is yung who can see what you share at yung how people can find you on Facebook. So etong dalawa lang ang isi-setup natin para automatic private na yung ating Facebook account. So dati kasi sinesetup pa natin dito sa may pangatlo. So ngayon sa 2025 is dalawa lang dapat. Automatic private na yung Facebook natin pag sinetup natin yung dalawang yan. So sa mga natulungan ng vlog ko ngayon, pakishare naman ng aking video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, tropa, kapuso at kahit ano mo pa yan. I-share mo din sa kanila para malaman din nila kung paano mag-private ng Facebook account nila ngayong 2025. So mga kamahintag, gagaulit tayo ng Facebook page kasi nga nasuspend yung ating Facebook page at 1 taon pa bago makabalik yung Facebook page natin. So gagawa na lang tayo ng bago. So abangan nyo lagi yung aking post and uploads para makita nyo yung bagong Facebook page natin at para ma-follow nyo. So sana nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, PH, thank you and God bless all.